Pag meron kang takot sa Diyos, lulatin mo ang mahal na Panginoon. Ayaw mo malungkot ang Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, okay. Kahit hindi mo papurihin ng Diyos, kahit hindi mo i-glorify ang mahal na Panginoon, nandyan ka sa pagpakasalanan, pagpabuhay ng kasalanan, okay lang sa'yo. Pero meron kang takot sa Diyos, gusto mong paluguran mo ang Diyos. Amen. Gusto mong lulatin ang mahal na Panginoon, dahil meron kang takot sa Kanya. Bakit nandito kayo araw ng Linggo? Bakit nandito tayo araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes? Mas inuuna natin ang lulatin natin ang mahal na Panginoon. Mas inuuna natin na papurihan natin ang Diyos. Bakit? Una, meron tayong takot sa Kanya. Gusto natin paluguran ang ating mahal na Panginoon. Amen. So the fear of the Lord causes us to serve Him, to give your tithes and offering, to give your life to Him, to offer yourself a living sacrifice to Him, because you fear the Lord. Amen. Dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon, gusto mong gagawin dahil paluguran ang mahal na Panginoon. Pag wala kang takot sa Diyos, makikita sa buhay mo. Amen. Mismo ikaw, makikita mo sa buhay mo, wala kang takot sa Diyos eh. So nandiyan ka sa kasalanan, nandiyan ka sa bisyo, nandiyan ka sa kahilayan, dahil wala kang takot sa Diyos. Makikita mo sa buhay mo mismo, dahil wala kang takot sa Kanya. Hindi na pwedeng sino pa magsabi, ikaw mismo ang masasabi mo sa sarili mo, wala kang takot sa Diyos. Subalit kung meron kang takot sa Diyos, nanginginig ka sa takot sa Kanya. Bagamat hindi mo nakikita ang Diyos, pero ayaw mong gumawa ng masama. Palapakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. The fear of the Lord, sabi po ng Biblia, is accompanied by assuring, mga minamahal, and unspeakable spiritual comfort for God's people. Acts 9:31, kindly pakibasa mo natin sandali. Sa mga Gawa, Kapitulo 9, ang talatay 31. Sabi po ng Biblia sa English, sabi po ng Biblia mga sa English, and then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Mga Gawa, Kapitulo 9, ang talatay 31. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibasay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Everybody shout, praise the Lord. So ulitin ko po, the fear of the Lord is accompanied by assuring and unspeakable comfort, maminamahal, spiritual comfort for God's people. Magkakaroon ng comfort ang mga katauhan sa Diyos. Pag meron tayong takot sa Diyos, iko-comfort tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Pag meron kang takot sa Diyos, iko-comfort ka ng Diyos sa Kanyang presensya. Pag ikay nalulungkot, tumawag ka sa Kanya, iko-comfort ka ng Diyos dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos mismo ang magko-comfort sa iyo dahil sabi ng banal na kasulatan, ang buong iglesia sa Judea, Samaria, sila'y nagsitatag at lumakod na may takot sa Diyos at sa comfort ng banal na Espiritu Santo, sila'y dumami. Amen. Sila'y nagsitatag. Ibig sabihin, tatatag ang iyong pananampalataya, iko-comfort ka ng Diyos. Bakit? Meron kang takot sa Kanya. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kahit nasa gitna ka ng pagsubok, ang Diyos mismo mag-comfort sa iyo dahil meron kang takot sa Kanya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kailangan ng bawat isa atin magkaroon ng takot sa Diyos. Amen. Amen. Pag meron kang takot sa Diyos, ito'y puhunan mo para mapaluguran mo ang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, the eyes of the Lord are everywhere, but His eyes are rest upon them that fear Him. Amen. And to those who fear Him, there is no want. He promised to answer your prayers. He promised to solve your problems. He promised to
keep you. He promised, mga minamahal, to strengthen you, to edify you. Everybody say amen. He promised, mga minamahal, to give you abundant life. He promised, mga minamahal, to sanctify you. Lahat ng bagay darating sa buhay mo kapag meron kang takot sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya napaka-importante magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Mga kabataan, pag kayo'y bumagsak, ulitin ko, without fear of the Lord, you cannot motivated to work out your salvation with fear and trembling. When you fallen into sin, you cannot motivated to repent dahil wala kang takot sa Kanya. Everybody say amen. So kailangan magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Pag meron tayong takot sa Diyos, pag ikay natumba, babangon ka uli dahil meron kang takot sa Diyos. Ibig sabihin, titigil ka. Pero pag wala kang takot sa Diyos, tuloy-tuloy ang iyong pagpakasala. Tuloy-tuloy kang mahulog sa kasalanan dahil wala kang takot sa Diyos eh. Pero pag meron kang takot sa Kanya, when you fall into sin, you motivated to repent. Ever say amen. But without fear of the Lord, when you fall into the sin, you cannot motivated to repent and to come back to the Lord. Bakit wala kang takot sa Diyos eh? Kaya po magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Ito po ang dapat sa atin. Dahil kung meron kang takot sa Diyos, kahit saan ka bang sulok ng daigdig, amen, mananatili ang takot mo sa mahal na Panginoon. Kahit nag-iisa ka na lang, meron kang takot sa Diyos. Ako'y na-save year 1984. 15 years old ang edad ko to 16. Walang gawain. Isa lang ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Wala pang outstation. Doon lang sa Manila ang gawain. Tarlac ako. 15 years old ako. Galing ako sa kasalanan. Galing ako sa bisyo. Napapalibutan ako ng mga bisyo. Pero dinagdagan ng Diyos yung takot ko sa Kanya. From that time, mga minamahal, na-save ako. Hindi na ako bumalik sa kasalanan. Kahit isang beses lang ako makadalo sa Manila, isang beses lang dahil walang pera. Pero ang takot pala, napaka-importante kasi natatakot ako sa mahal na Panginoon. Kaya pag meron kang takot sa Diyos, sambahin mo ang Diyos. Purihin mo ang Panginoon. Awitan mo ang Diyos. Amen. Gawin mo ang kalooban niya, dahil meron kang takot sa Kanya. Kaya ngayon, mga minamahal, nasa uling araw tayo. Grabe ang gawa ng kaaway, ang impluensya karon sa teknolohiya. Amen. Talagang pag hindi mag-guide, hindi kayo makapakinig ng salita ng Diyos, mawawala ang inyong takot sa mahal na Panginoon. Niyon ang napaka-importante ngayon. Kaya sa ating church, mga kapatid, pilit, ipinapaunawa ng Diyos sa bawat isa atin, lumakad tayo, meron takot sa Kanya. Bakit? Ito ang importante. Dahil kahit wala nakakita, takot ka na takot sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, with this man will I look. With this man, to this man will I look. To this man who have contrite spirit and tremble at my word. Sa taong ito, ako'y nakatingin, sabi ng Panginoon, sa taong ito na meron takot sa akin. Ibig sabihin, pag meron kang takot sa Diyos, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But without fear of the Lord, we will close ourselves to the God's wisdom and knowledge. Sarado ang ating isipan sa dakilang kahabagan ng Diyos. The fear of the Lord, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, will cause to hate evil. But without fear of the Lord, we will flirt with evil and to be corrupted by it. The fear of the Lord, mga minamahal, will prolong life. But without fear of the Lord, mga minamahal, your life should can be shortened by your refusal to heed God's word. Pag matigas ang puso mo, ayaw mo makinig, ikaw mismo ang nagbabawas ng buhay mo. Amen. So the fear of the Lord, mga minamahal, tinatawag natin provide strong confidence and a fountain of life. But without fear of the Lord, mga minamahal, we will not come to know of God's that gave us assurance and confidence, mga minamahal, of our salvation. Without fear of the Lord, we cannot work out our salvation. We cannot motivate it to work out your salvation with fear and trembling. Kailangan magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Abang tayo nabubuhay, itatak mo sa puso mo, dagdagan mo, Diyos, ang aking pag-ibig sa iyo, at dagdagan mo aking takot sa iyo. Ever, amen. Manalangin ka sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon,
Dagdagan mo ang aking pag-ibig sa iyo. Dagdagan mo ang aking takot sa iyo. Dagdagan mo na manginig ako sa takot para hindi ako mahulog sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Dahil kahit saan ka dalhin, hindi mo papatulan ang kasalanan. Dahil meron kang takot sa Kanya. So kailangan ng bawat isa atin magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Pag meron kang takot sa Diyos, to them that fear Him, there is no want. Ang favor ng Diyos ay nasa atin. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ito nga ipag-pray natin. Ito ang idalangin natin sa Diyos, na dagdagan ng Diyos ang ating takot sa Kanya. Everybody say amen. Lahat ng kabataan magsabi ng praise the Lord. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Manalangin ang bawat isa, dagdagan niyo po ang aking takot sa iyo. Yung manginig ako sa takot sa Diyos. Ako everyday, nadalangin ko, malapay na patawarin mo ko sa aking kawalan ng takot sa iyo minsan. Malapay na dagdagan mo ang aking takot sa iyo, na manginig ako sa takot para mailayo ako sa kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Pag meron kang takot sa Diyos, ayaw mo ng chismis. Amen. Ayaw mo manira ng kapwa dahil alam mo ayaw ng Diyos. Pero wala kang takot sa Diyos, gustong-gusto mong magchismisan yung mga kapatiran. Everybody, amen. Gustong-gusto mong sirain yung kapwa dahil wala kang takot sa Diyos eh. Walang preno ang iyong bibig dahil wala kang takot sa Diyos. Pag meron kang takot sa Diyos, ayaw mo ng chismis, ayaw mo manira ng kapwa dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So importante ang pagkatakot natin sa Diyos. Sabi mo ng banal na kasulatan, ito po ang, this is the tinatawag na beginning of wisdom. Magkaroon ka ng wisdom galing sa Diyos. Magkaroon ka ng takot sa Kanya. Napakaswerte mo, meron kang takot sa mahal na Panginoon. Kahit saan ka dalhin. Nung ako'y nagdadrive ng bus doon sa amin, siyempre nagdadrive ka ng bus, ang buhay mo terminal, doon ka matulog sa terminal. Yung terminal na palibutan ng mga bar, yung mga bar ba, yung mga mas mapupulang ilaw. Yung mapupulang ilaw, paggabi na manuktok sa mga bus, magingon sila, barato may, magbaligya sila. Maminamahal, ako'y lock ko yung aking pintuan ng aking bus, kukunin ko yung Bible, luluhod ako, manalangin ako sa mahal na Panginoon. Grabe ang kasalanan. Everybody say amen. Pero kapag meron kang takot sa Diyos, say no to sin. Say no to temptation. Everybody say amen. Say no to adultery. Say no to fornication. Huwag mong patulan yan dahil masama ang idudulot sa buhay mo. Everybody say amen. Amen. Kaya sa ating paglingkod tayo, may takot sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Pahalagahan ninyo ang pagkatawag ninyo sa mahal na Panginoon. Pahalagahan ninyo yung pagpagamit sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Dahil kapag wala kang takot sa mahal na Panginoon, ikaw ang pinakakawawa nilalang sa daigdig na ito. Dahil wala kang takot sa mahal na Panginoon. Pero pag meron kang takot sa Diyos, mamaya ikaw ang pinakamapalad na tao. Bahit mapaluguran mo ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo po'y pumalakpak ng malakas sa mahal na Panginoon.